Nangunan naman si Vice President Sara Duterte sa pinakabagong survey ng WR Numero Research para po sa 2028 presidential elections. Sa tanong sa una, kung ngayon gaganapin ang eleksyon, sino ang iboboto mo? Kung saan labing isang politiko at opisyal ng gobyerno ang nalumutang ang pangalan ng posibleng maging kandidato, si VP Sara pa rin ang may pinakamataas na porsyento ang nakuhang boto. At ilan naman po sa mga kababayan natin na nakausap ng Net25 News Team ang nagsabi po ng kanilang opinyon kung bakit nila iboboto si VP Sara bilang susunod na Pangulo ng Bansa. Patuloy na nangunguna si Vice President Sara Duterte sa pangalan ng presidential vote sa 2028 elections. Sa pinakuling survey na ginawa ng WR Numero Research nitong Marso, 35.9% ng mga respondent ang nagsabi na si VP Sara ang iboboto nila sa pagka-presidente. Tinanong ng Net25 News Team ang ilang nating kababayan, bakit nga ba nila iboboto si VP Sara? Para bumalik po yung dati na may yung mga tao may kinakatakutan ngayon na mga tao maluwag. Kung ang magiging palakad niya ay katulad din ng kanyang tatay. Kasi yung seguridad ng mga sambayan at sa paligid ay mas maganda pa naman yung Duterte. Kasi ano naman siya ni Duterte. Mula mga Duterte din ako ng panahon ni Duterte. Possible. Simula nung na po si Tatay Digong parang baka sabi nyo mga alam nyo na yung mga nagkaroon ng war on drugs. Yung kontra laban sa tao na may kinabawasan. Wala siya ngayon, parang bumalik yung mga krimen niya. Diwan pa namin mga krimen. Mga namamatay. Ang percentage na nakuha ni VP Sara malayo sa pumangalawa na si Senator Raffy Tulfo na nakakuha lang ng 18.5%, habang 15.7% naman si dating Vice President at ngayon Naga City Mayor Leni Robredo. Si Robredo ay una nang napabalitang nililigawan umano ng administrasyon para maging pambato sa 2028. Magkailang beses din silang nagkita ng personal ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nagpunta sa Naga para sa isang proyekto. At ang ikalawa, sa Malacanang nang dumalo naman si Robredo sa inilunsad na programa ng Pangulo para sa mga lokal na pamahalaan. Pang-apat sa listahan ng presidential vote si Senator Bongo na nakakuha ng 3.6%. Si Senator Risa Hontiveros na nagsabing handang tumakbo sa pagka-presidente kung siya ang mapipisil ng oposisyon, nakakuha lang ng 0.7%. Sa mga respondent na kasama sa survey, 19.4% naman ang nagsabi na hindi pa sigurado kung sino ang iboboto sa pagka-presidente. Sa pagka-vice-presidente naman, number 1 sa listahan si Go na nakakuha ng 12.2%. Dikit naman sina dating Senator Grace Poe at Senator Robin Padilla na nakakuha ng 11.9% at 11.7%. Nasa top 4 rin sa vice presidential votes na gustong iboto ng publiko si Senator Rodante Marcoleta na may 8.4%. Si PBBM na magtatapos na ang termino sa 2028 nakakuha ng 3.6% sa vice presidential survey. 26.8% naman ang nagsabi na hindi pa sigurado kung sinong iboboto sa pagka-vice-presidente. Ang survey ay ginawa mula Marso 10 hanggang 17 ng taong ito sa pamamagitan ng face-to-face interview sa 1,455 respondents mula sa iba't ibang lugar sa bansa. Okay, 35.9% ang suporta nationwide ni Vice President Sara Duterte. So meaning, no, almost 36%. Malayo nga yung pumangalawa na si Raffy Tulfo at 18.5%. Tanong natin, sino ang nasa likod ng WR Numero Research? Yes, Ali, sa pagkakaalam ko, mga political analyst, yung nasa likod nitong WR research na ito. At nanguna si Senator Bongo sa Vice Presidential slot naman, ano? At doon sa Vice Presidential survey naman, 26.8% mas malaki yung undecided. Pero pumasok din pang-apat ba si Senator Rodante Marcoleta, Mans? Yes, tama ka dyan, Ali. Pumasok yung pangalan niya. Alam mo, actually, Ali, mabanggit ko lang, no, nung sinabi ni Vice President Sara Duterte na meron siyang napipisil na kanyang magiging katandem para sa 2028, isa yung pangalan kasi din ni Senator Rodante Marcoleta sa mga lumulutang na posible na niligawan ni VP Sara na maging kanyang katandem. Pero wala pa namang kumpirmasyon kay VP Sara. At ayaw niya rin kasing banggitin kung sino nga ba yung kanyang napipisil na maging katandem para sa 2028 dahil ito raw ay kanyang pinoprotektahan para hindi raw ito ulanin ng batikos lalo na at ganun yung ginagawa ng kanyang mga kritiko.